So ngayon po, lahat po tayo may tinanggap sa Diyos. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Unang-una, tinanggap natin si Jesus Christ. Pero hindi lang natin basta tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang sinasabi sa atin. Amen. In the book of Matthew, chapter 28, verse 19 to 20, alam nyo yan. Sabi niya, kaya't humayo kayo. Kanino yan sinasabi? Kila pastor ba? Sa lahat po ng mananampalataya. Tingnan mo ngayon, katabi mo, mananampalataya ka ba? Tanongin mo yung katabi mo, are you a true Christian? Tingnan natin mamaya kung mananampalataya ka. Na totoo. Sabi kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Pabira, kung mga pastor lang ang gagawa niyan, gano'ng karami ang tao sa bawat bansa. Abay, trilyon na yata ang tao sa Pilipinas pa lang. Meron na yata trilyon ba? Bilyon. Social study, pambira mga nag-aaral dito. Tulungan niyo naman ako. Sige, basta ang dami ng tao. Wala na nga matayuan ng mga bahay. Sabi niya, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Dito pa lang, sa Mabuhay, 2000 pa lang, Mabuhay City pa lang. Hindi lang gagawing alagad, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Pag sinabing bautismuhan, kailangan makilala niya ng mga yan na yung Ama. Sino ba yung Ama? He is our Creator. Sino yung Anak? Our Redeemer. Dapat ano natin, kapag ligtas natin, ay yung Santong Espiritu. O mas lalong kilala natin, kasama natin dito yan. Kung bakit tayo nagtatagumpay sa pang-araw-araw nating buhay. Amen po ba? Hallelujah. So yan po yan. Kaya, ito po, hindi lamang po sa paghahayag ng salita, hindi lang palaganap ng salita ng Diyos. Kundi, sabi niya, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Ito mahabang proseso. Turuan ninyo, hanggang sa tayo nabubuhay, magtuturuan po tayo dito. Amen? At kami naman din po, magpapaturo din naman. Pero kaya, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos sa inyo. Tandaan ninyo. Sabihin mga sa katay mo, tandaan ninyo, sabi ng Lord. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Hello? Minsan, nagka-problema lang. Lord, iwan mo na yata ako. Sabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo habang sa katapusan ng mundo. Amen po ba? So mga kapatid, napakahalaga na lubusan nating maunawaan ang pagiging mananampalataya at tanggapin ang bawat isa ang pagkatawag sa Kanya. Ang titulo po ng ating pinag-uusapan is Press On in Our Great Commission. At ang objectives po nito ay upang tanggapin natin ang banal na misyon. Handa ka na ba tanggapin ang Great Commission na inuutos sa atin ng Panginoon? Pakitaas niya po muna kamay ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Pakitaas po ang kamay ng lahat ng mananampalataya. Naniniwala na si Kristo namatay at nabuhay para sa iyo at para sa akin. Sige po, makakababa na po yung kamay. Salamat po sa inyong mga kamay. So, ang utos na, humayo kayo. Kaya napakahalaga na lubos ating manawaan ang pagiging mananampalataya at tanggapin ng bawat isa ang pagkatawag sa Kanya. So, hindi po pwedeng mananampalataya lamang tayo. Kailangan niyang tanggapin yung pagkatawag sa Kanya. Handa na po ba kayong tanggapin? Marami pong mga takot Nahihiya ako, para si Moses, hindi ako marunong magsalita. Sabi naman ni Diyos, bata pa ako. O, di ba, mga pagkatawag, hindi ako marunong. Mga ganun Maraming dahilan. Pero si Lord, ito, pangit po yung aking magiging terminology. Pagandahin ko. Ako. Si Lord ba hindi malinaw ang isip para tawagin ka? Malinaw po isip ng Panginoon. Amen po ba? At hindi po siya nagkakamali sa pagkatawag niya sa inyo, sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? So, hindi po siya nagkakamali. Alam niyo po, ganito po, sa bansang Amerika, may 5 matatalinong kabataan. Hello, narinig niyo itong kwento na to? Kwento na to nung napakatagal pa Mga kinukwento na po ito mga pastor, may 5 kabataan. Ang grabe nito, ang tatalino. Grabe. Grabe sa sikular, napakatatalino nila. Pero nung tinawag sila ng Panginoon, inutusan sila
sa pamumuno ni Jim Elliot na sila pumunta sa Ecuador. Sa Ecuador po, ang mga tao doon ay mga Indian, may mga yung mga hikaw dito, may mga tusok sa ano. At doon po, ang lahat ng pumapasok ay hindi na nakalalabas ng buhay. Hello? Napipicture out niyo po? Kaya lang, tinawag sila ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi na, siyempre sabi na, iingatan ako ng Panginoon, ganyan tayo, sasamahan ako ng Panginoon. Ito yung mga malalakas ang loob Problema, yung ginawa lang, may strategy, matatalino nga Siguro, nung pumunta sila doon, hindi mo na sila bumaba kasi papatayin talaga sa kakatayin sila Ang ginagawa nila, nasa taas lang sila, nagbabagsak sila ng mga pagkain. At nagsasalita sila. Nung salita doon sa mga salita nila, pinag-aralan nila yung salita doon, sabi nila, nakangaral sila. Binibigyan na lang pagkain. Nung panahon na kailangan nila bumaba sila. Ito napakaganda. Bago sila bumaba, tumawag. Pag kami ay hintayin nyo ang aming tawag, sa mga mahal sa buhay, hintayin nyo ang aming tawag after 3 hours. At yun na. Ang problema, tatlong araw na walang tumatawag. At nang i-rescue sila, nakita yung kanilang mga katawan nagutay-gutay. Kasi ang mga Indian noon, hindi naniniwala sila sa reincarnation. Kaya kailangan paggutay-gutayin para daw hindi na mabuo ulit. Katulad ng Voltes 5. So patay silang lahat. Grabe, no? Ganun sila katapang. Bagamat alam nila na pwede mangyari sa kanila, hindi sila natakot. Ito, matindi. Yung kanila naman mga asa-asawa, di tayo papayag. So, pumunta rin yung kanila mga asawa, nag-mission din doon. Alam niyo yung nakita ng mga tao doon. Bakit naging Christian ang bansang yun? Nakita, itong mga taong ito, asawa niya yung pinatay namin Bakit? Ganito pa rin yung kanilang pagmamahal sa amin. Na bagamat ginawa namin sila ng masama, pero mahal pa rin kami. At naging bansang Kristiyano ang bansa. Nakita niyo po yun. May palakpakan nga po natin. Ganun ba tayo? Para may isa, susuko na kagad tayo. Amen? Hello? So, ganun sila. At sabi ni C.J. Spurgeon, tutandaan natin, paalala ni Spurgeon Spurgeon, ang simbahan ay hindi dapat ituring ng mga tagasunod ni Jesus o mananampaya na gawing hotel. Pahingahan. Pwede po tayo magpahinga sa presensya ng Panginoon kung may mga problema tayo, pero hindi po ito pahingahan. Hello? Ito po ay training ground o dito po tayo sinasanay para lumago para sa isang dakilang pagmimisyon. Kaya nga may correction. May sinasanay tayo para pag nasa labanan na tayo, alam na natin ang gagawin natin. Kami po mga sundalo, bago kami isabak, pwede ba, ito baril, sige, punta ka na sa labanan. Hindi. Kinakalas po namin isa-isa yun. Tinuturo din, yung maximum range nun, yung effective range nun, tinuturo sa amin, 2,000 Yards. 300, 500 yards. Yards. 300, 500 sa yung maximum. Tapos, ang babaril mo, nasa 1,000 yards. Ano ka, luko-luko ka ba? Tatamaan mo ba yun? Gagano'n lang sa'yo yun, Amen? Alam din nung kalaban ang maximum range ng isang baril. Hello? Kaya ako, may anting-anting kayo, kaya hindi tinatamaan. Alam niya, ang layo-layo ng kalaban. Hello? Ganun din tayo. Bilang mga Kristiyano, alam ng Diyos na pag tayo pumunta sa pagmimisyon o sa isang labanan, kailangan ihanda niya muna tayo. Amen? Amen po ba? Kailangan nakahanda tayo. Kaya itong simbahan, hindi po tulugan. Siguro kaya po hindi pa napapa-aircon na maganda to kasi baka gawin natin tulugan ito. Kasi masarap matulog sa aircon. Mga taga-Bulangan, mukhang may natutulog ka doon Isa nga, nakakatulog din ako Kasi puyat naman talaga. Amen? Amen po ba? Hindi po ito tulugan.
Amen. Bagamat ito yung sinasabi natin pahinga, pero hindi lang ito basta pahingaan. Kundi ito'y training ground din upang tayo lumago para sa Great Commission na ibinigay sa atin ng Diyos. Binibigay sa atin. Amen po ba? Nabasa ko na po yung talata. So, sa Matthew 28:18, sabi po dyan, lumapit siya, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dyan. Yung tinanggap natin, yung tumanggap ng lahat ng kapangyarihan. At yung tinanggap natin, nasa Kanya yung kapangyarihan. Kaya tayo, hindi tayo takot magmisyon, hindi tayo takot mag-correct, hindi tayo takot magsalita na nagmumula sa Panginoon. Basta malinis lang ang ating puso. Basta genuine lang, totoo tayo nagmamalasakit at nagmamahal. Yung mga tao na nawala, kaya nawala kasi talagang sila yon. Amen? Pinili nila yon. Pero pwede naman natin piliin na masaya. Sabi ko nga, kung pinilang nila yung katotohanan at gusto nilang maging masaya, pati sila masaya, pati mga pastor nila masaya, hindi masaya sa lahat, walang problema. Nangyari na yung kanyang gustong gawin, masaya pa ang lahat. Ang sabi ni Lord, maghintay ka lang eh. Hindi ka marunong maghintay eh. Amen? Amen? Pero tayo bilang mananampalataya, bilang may misyon, taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba natin magpalakad ng lumpo? Eh bakit mayroong mga nagliliyas na kapagpalakad ng lumpo? Kasi taglay-taglay natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Malungkot ako dati, hindi mo kayang kanina lungkot mo. Si Lord ang pinagmumulan ng joy. Hello? Amen? Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. At ito po yung tandaan natin, nasa atin na yung, tinanggap na natin siya. Napakahalaga po, tanda po natin, napakahalaga na sumunod tayo sapagkat sa pagsunod natin, binibigyan tayo ng kakayanan. Sabihin mo nga, sa pagsunod, binibigyan tayo ng kakayanan ng Diyos. Amen? At hindi lamang kakayanan, kundi mayroong bagong kautusan. O kagustuhan, sorry. Bagong kagustuhan. Kaya nga, nung unbeliever pa tayo, nung hindi pa tayo mananampalataya, malabo pa yung ating utak tungkol sa Diyos. Di ba, iba yung iniisip natin? Pero nung nakakilala tayo, di ba, iba na yung gusto natin? Dati gusto natin, pa-shopping-shopping lang. Ngayon, ang gusto na natin, nakita na natin, kailangan, hindi naman pala mahalaga to, hindi naman pala, hindi ko bibilin to. Di ba? May bago tayo kagustuhan. Dati pag Sunday, gusto natin pumunta sa SM, mag-mall, maligo sa dagat, kasi family day. Pero dahil nakilala natin sa Panginoon, mas ginugusto pa natin, may bago tayong gusto, na pumunta, tumungo sa tahanan ng Diyos. Amen? Salamat sa tatlong nag-amen, parang ayaw talaga nila. Yung kagustuhan na yon. Na kahit may bisita ka, iiwanan mo para sa Panginoon. Yun yung bagong kagustuhan. Yung uhaw na uhaw ka, na makita mo yung katabi mo ngayon. Pero, katabi mo pa lang yan. Pero uhaw na uhaw ka, na marinig mo yung salita ng Diyos, na alam mo na kapag bibigay sa atin ng kaginawahan sa ating mga buhay. Na kapag bibigay sa atin ng pag-asa sa ating mga buhay. Amen? Na kapag bibigay ng tamang katwiran at katotohanan sa ating mga buhay. Eh, saan ka pa? Kapag huwag mo i-miss yung salita ng Diyos. Kasi yan ang magbibigay ng katotohanan. Kasi may kasinungalingan din kasi na may mga lumalaganap. Amen po ba? Amen? Ano yon? Ano yung kasinungalingan minsan? Si Daddy Pogi yan. May pinagbalita sa'yo, si Daddy Pogi. Minsan kasinungalingan yun eh, ano? Hello? Papatawa ko, hindi yung natawa, pambira ka lang. Bakit? Bakit napakahalaga? Sumunod tayo. At sa pagsunod natin, binibigyan tayo ng kailangan at bagong kakusan. Kasi ito po yung katibayan na tayo nga ay totoong mananampalataya. Hello? So, ang totoo palang mananampalataya, ang sumusunod, at nakita niya yung kakayanan na ibinigay ng Lord, at nagkakaroon ng bagong kagustuhan. Hello, malinaw po ba? So, ito po yung katibayan na tayo nga ay totoong mananampalataya o tagasunod ni Jesu Kristo.
Kaya, napakahalaga tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Hello! Gaano ba sa puso mo kahalaga na mag-aral tayo ng salita ng Diyos? Or nag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos every Sunday? O nag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos every Wednesday? O nag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos every Friday? Ang sabi ng Diyos sa 1:8, wala po sa outline yan, dili-diliin nyo araw at gabi. Pakilagay mo anak. Dili-diliin nyo araw at gabi ang aking mga salita. Pakilagay. Sabi dyan, huwag kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen? Araw at gabi. Pagbubulay-bulayan. Para ano? Umunlad. Saan tayo umunlad? Yung ating spiritual, unang-una. Yung ating emotion, pangalawa. Yung ating physical. Uunlad din niya kasi malalaman mo na, bawal sa akin ito, bawal sa akin ito. High blood ka na, puro taba ka pa. Amen? Papares-pares ka pa. Masisira na nga ang atay mo. Pares pa ng pares. Amen? Nagbasa ka ng salita ng Diyos. Sa Old Testament, napakaraming bawal na kainin. Buti na lang, nilinis na ng Diyos. Sa New Testament. Pero saka na natin pag-uusapan niya, medyo malalim na. Si Pastor Nico, bahala sa dyan. Kaya napakalaga po na talaga ng salita ng Diyos. O sino po rito nag-aaral ng salita ng Diyos? Nag-aaral po, hindi lang nagbabasa. Bulay-bulay. Pag sinabi bulay-bulay, pinag-aaralan mo yan. Hindi ko talaga maintindihan asa ng Holy Spirit? Binigyan tayo ng Holy Spirit. Andiyan naman ang mga pastor natin, meron kayo hindi maintindihan. Bakit hindi mo puntahan? Kung kanino tayo pupunta. Pagka chismis, nakakapunta ka. Pag ito, para sa ikaulad mo ng buhay mo, hindi ka makapunta sa pastor mo. Kasi nahihiya ka. Amen? Hello! Sakit? Sabi ko, pagkakaan kita. So, kailangan natin mag-aral sa... Tandaan po natin, napakahalaga po ng salita ng Diyos para tayo malaman natin na tayo ba talaga yung totoong mananampalataya o maging isang tunay na disipulo ng Diyos. Ang tatlong ito po ay magkakasama, hindi pwedeng isa lang o dalawa lang. Kailangan, yung pananampalataya mo, makita na ito yung ginagawa natin. Kasi ang disipulo, sumusunod yan. Ang disipulo, nakikinig yan. Hello? Kaya nga ngayon, marami nang nilinaw sa akin ng Panginoon na meron talagang tao na mananampalataya lang. Tinawag siya sa pagiging mananampalataya. Kaya pala meron doon, naalala ko na doon, naharap sa Panginoon, may maliit lang yung crown of life, may maliit lang, tapos may malaki. Oh, yung tatawan doon, pagka maliit lang yung akin, ha? Amen? Oh, basta liit-liit lang crown of life, oh. Amen, yung pala, oh. Nilihim. Oh, joke lang yon. Huwag naman ganon. Kasi sabi ko kay Lord, huwag mo ko ipapahiya, Lord, ha? Pagdating ng panahon. So, hindi pwedeng iisa. Ang isang totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, nakikita yung kanyang pagiging tunay na mananampalataya, nakikita na si tunay na disipulo ni Kristo. Christ-likeness nga tayo. At siyempre, nakikita rin yan sa pamamagitan ng ating pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pagiging isang tagasunod ni Kristo. Ang ating Panginoong Hesus hindi nabababa dito. Iniwanan niya yung kanyang testamento na siya namang ipinangangaral ng mga lingkod ng Panginoon na pinili niya para ipahayag ang kanyang mabuting balita. Malinaw na po. Kaya malinaw po na whether we like it or not, kailangan natin tanggapin yung dakilang misyon. Pero po tayo, sabi nung pare, papakantayin walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So, walang sino man ang namamatay. Naalala niyo kayo. Para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Singer nung araw.
Yun na bago magmisa. Amen? Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na Kanyang mga anak. Sa piling niya. Kung hindi ka naman, kung pinananagutan yung kapatid mo, nasa piling ka ba niya? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng John 8:55, ito po sabi ng deklarasyon ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga kausap, sa kanyang mga alagad, sa mga mananampalataya. Hindi niyo siya kilala. Ang tinutukoy po niya dyan ay ang kanyang amang nasa langit. Ngunit ako, kilala ko siya. Sabi ni Jesus, kung sasabihin ko hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Gaano natin kakilala ang ating Panginoong Jesus? Gaano natin kakilala ang Diyos sa buhay natin? Magiging sinungaling tayo kung hindi natin siya kilala. Tinanggap na natin si Jesus. Marami na tayong salita ng Diyos na tinanggap, narinig, na kailangan nating lakaran. Kaya kung hindi natin ito gagawin at hindi natin ito tutupad, hindi nga natin totoong kilala si Jesus. Amen? Limited lang. Mag-aral pa tayo ng salita ng Diyos. Sabi ng 1 John 4:6, ngunit tayo sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, ngunit tayo sa Diyos. 1 John 4:6, sabi niya, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Nakita niyo po, pag may nangangaral at kumikilala sa Diyos, marunong yan makinig. Kasi sabi niya, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Kaya nga tayo, nagbabahagi muna tayo ng salita ng Diyos, nag-i-evangelize tayo, dahil hindi naman nila talaga totoong kilala si Lord. Kilala lang nila sa pangalan. Kaya ini-introduce natin yung ano yung ini-introduce natin pagka ano? Kalimutan ko na, yung tanggapin natin si Lord, bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas sila. Pinaliliwanag natin, kailangan na, hindi na nila alam yung nag-repent, kailangan mo mag-repent, hindi na nila alam yung kailangan mo magpatuloy. Kilala lang nila na siya namatay. Okay na. Ligtas na siya. Yung ibang mga tao ganun. Amen po ba? Pero tayo, kaya tingnan nyo po, yung iba, after na kanilang marinig, katulad naman yan ng halimbawa, doon sa seeds, matapos lang marinig, narinig na, nalaglag siya, hindi tumubo. Meron talaga gano'n, tumatanggi. Yun yung, hindi. Meron naman natanim sa tabing daan, may konting lupa, tumubo. Kaya lang, nung umaraw, nalanta, namatay din. Di ba, may dumadalo nga dito. Isang pedalo na, tapos tumigil na. Sila yon. Meron namang, ang tagal-tagal na dito, sa dami ng naging problema, sa dami ng mga pinagdaanan, nawala din. Pero yung natanim sa madamang lupa, sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Kaya ka nananatili dito. Kasi kilala mo si Lord. Kilala natin ang Panginoon. Pinakikinggan natin ang kanyang salita. Pinakikinggan natin ang kanyang tinig. Pinakikinggan natin anumang bagay na binibigay niyang instruction sa atin. Ano tawag doon sa hindi nakikinig? Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Pero huwag naman natin sinuhusgahan, baka pa hindi panahon. Kaya huwag tayo magsasawa. Yung asawa ko, sinisala ko, 5 taon na, pero hindi pa nakikinig. Huwag tayo magsasawa, buhay pa yan. Amen? May panahon dyan. Baka meron pang gustong ituro sa atin ng Panginoon, yung pagtsatsaga natin. Yung pananampalataya natin. Amen? Sabi niya, kung ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos, sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan. O alam natin yung Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. Hello? Kaya tumatanggi, yung mga sinungaling yan. Nagsisimba naman ako Iba yung alam natin, iba yung dumating na mensahe sa atin. Na pagsisimba talaga yung pinagmumula ng kaligtasan. Hindi naman Reliyon ba? Hindi naman Amen? Si GCFDTG Central. Malinaw po ba yun? Yes. Tayo ba'y magdodoktrinahan pa ba dito? Tagal-tagal na dyan. Amen po ba? Palagpakan niya natin ang Panginoon. Bakit? Ito yung napakasakit Minsan ganito tayo.
Sabi ng Matthew 7:24, kahit ang bawat nakikinig nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa taong matalino. Sabihin mo nga, matalino tayo. Si Kristo tinagat natin. Kaya, nagtatayo tayo ng bahay. Sabi na, ang nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Si Jesus Christ yung ating pundasyon. Yun lang ang ating pundasyon. Kaya, batong hindi matitibag. Kaya kahit anong bagyo, kahit anong problema, kahit anong mga nangyayari sa buhay natin, hindi tayo nawawala sa church kasi meron tayong pundasyon sa puso natin dahil ang puso natin ay templo ng Diyos, ng katawan natin ay templo ng Diyos. Tinanggap natin ito. Yun ang ating pundasyon, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen? Ano po sabi ng John 6? Ito lang talaga, no? Nag-uusap si Lord at saka si Felipe. Ito yung yun ba yung kwento ng yung makit? Ha? John 6. Nakalimutan ko yung kwento. Sorry. Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanya. Ano ba yung kwento niya? Yung sa nagpakain? Na 5,000? Ano ba yung kwento? Yan yung nagpakain. Pero alam naman na Lord ang kanyang gagawin. Sinubo niya si Juan. Tinignan niya yung pananampalataya. So, tinitignan din minsan ng Diyos yung ating pananampalataya. Amen? Sinubo niya, nagpakina si Felipe para makita. Pero alam din naman ni Lord kung ano yung laman ng puso natin. All-knowing God siya. Kaya yan ginawa ni Lord para ngayong oras na to, pag-usapan natin ito. Matutunan ng kanyang mga anak, marinig ang sermong ito. Kaya po, tandaan po natin, napakahalaga po ng pagsunod. Hello, sabihin mo sa katibaw, napakahalaga ng pagsunod. Kasi alagad na tayo ng Diyos. Ginawa na lang niya lahat. Ang tunay na alagad, kahit masakit ang naririnig, ay nagpapatuloy. Amen po ba? Hello? Ang tunay na alagad, kahit masakit ang naririnig, ay nagpapatuloy. Amen? Hindi tayo dapat pusong mamon. Hello? Kapag hindi na balanse ang ating mga nakiririnig, pwede din tayong mapahamak. Hello? Katulad na lang nung sinasabi ng Matthew 7:21. Pero bago po ako pumunta dyan, kasi minsan ganun kailangan talaga nating makarinig ng mga sasakit. Kasi, tandaan natin, ang sermon na matindi ay nagpapaklambot ng puso. Hello? Ito po yung mga true disciple. Nakikinig. Pero mga rebelde, pag nakarinig nito, lumalaban. Pero tandaan po natin, ang sermon na matindi ay nakapagpapalambot ng puso. Malalim, masakit. Pero ang malambot at malamya na sermon ay nagpapatigas ng puso. Nakita niyo yung mga bata? Bigyan tayo example. Pag gatas lang ng gatas ang pinakain niya hanggang sa tumanda, sa tingin niyo hindi magiging lampayan? Hello? Kung puro gatas lang ng puro gatas, ay pakakain ng mga pastor natin, na salita ng Diyos, sa tingin niyo magmamature tayo? Hindi. Tapos na kagad ang gawain ng Panginoon, hindi na makakaabot sa mga susunod generation. O sino pa yung tatayo? Hello? Kaya napakahalaga po na mas masarap ngayon, nasasaktan tayo eh. Nasasarap ngayon, ako yun talaga, ako yun. Hindi ako yan, katabi ko yan. Isa ganun tayo. Mamaya, malalaman nyo. Tandaan po natin, sino rito yun, nagpapa-ospital. Pupunta na ospital, may sakit siya eh. Ang doktor, pag nagbigay ng prescription yan, tamang dosage. Hello? Ulitin ko po. Dahil kapag ang doktor hindi nagbigay ng tamang prescription o ng tamang dosage, sa tingin nyo, may UTI na pala, may cancer na pala,
kumakalat na yung cancer, medical pa rin ang binibigay. Hello? May sore throat. Ang binigay, ice cream. Amen? Eh, sa pinagpabunot lang ng ngipin yun, alam ko, yun ang binibigay, ice cream, para maampat yung dugo. Amen po ba? Alam ka naman yung anak ko, humihingi ng baon, sampal lang ibinigay ko. Amen? Humihingi ng baon kasi nag-aaral na mabuti, very good eh. Ang sipag sa bahay, hindi mo na kailangan utusan, magang umuwi. Amen? Humingi ng, pwede naman pang-Jollibee dyan. O, ito anak. Lugod na lugod kayo kasi yung anak mo, okay eh. Eh, yung anak na, pasabay. Wag ka sa bahay. Diyan ka, maglinis ka. Yan ang prescription na ibibigay ko sa'yo kasi, alam ka naman, anak, ang tamad-tamad mo, ito pang-Jollibee. Alam ka naman, gano'n na ibigay ko. Anak, bata ka pa, nagpapaligo ka na, sige, mag-asawa ka na. Ito, dali mo na mga damit mo, sumama ka na. Alam ka naman, gano'n lang, gusto mong marinig. Yung mga anak, gano'n lang gusto mong marinig. Amen? Hele. Amen? Hindi po gano'n, tamang dosage, tamang prescription. May anin po akong anak, pero yan, iba-iba po. May isa akong, susunod ka ba sa akin? Susunod ka ba sa akin o hindi? Susunod po. Sige, okay na. Meron isa naman dyan, binug. Ano ba? Meron naman ako anak na, napakaraming katwiran. Sige, lahat na yan, gusto ko makita ko yan i-apply mo na lang sa buhay mo yan, lahat na sila. Ang ganda-ganda eh. Amen. Iba-iba. Amen. Siyempre, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang true disciple, dapat marunong po tayo makinig. Bakit? At hindi lang tayo dapat marunong makinig, marunong din tayong sumunod. Bakit? Ito pong napakasakit. Ito po yung pinaka-dilubyo na mangyayari sa isang Kristiyano na hindi marunong makinig o nakikinig man, pero hindi sumusunod. Sabi po rito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ng Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang bira, tumatawag ng Panginoon, pero hindi papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama, ng aking Ama na nasa langit, dire-diretso mo nga yan, anak. Bakit? Nakapagkatwiran pa siya. Sige anak, verse 22. Ang bawat aking nasaya sa dahil, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na tayo ng kanyang bahay sa buwanginan. Nakita niyo po, yung nakinig lang, pero hindi sumunod. Sabi mo sa katabi mo, hangal. Pero hindi hangal niyang katabi mo. Amen? Kasi marunong sumunod dyan. Amen po ba? Amen? Kaya lang minsan padaskol, padabog. Pero nakikinig, sumusunod. Kami naman mga magulang, yung biological na father. Basta sumunod lang, okay lang. May pag-asa pa yan, kahit padaskol. Amen? Meron nga akong kilala, inuutosan ng kanyang mama, ayaw sumunod. Nagre-reklamo, pompiyakin niya, dalawang tenga. So, tayo siya. Amen? Minsan ganun talaga, yun ang dosage eh. So, nakakalungkot na habang buhay tayo naglingkod sa Panginoon. Pagkatapos pagharap mo, sabi na napakasakit eh. Anong term na ginamit? Mga demonyo kayo, Mga katampala sa Asan ba? Tuloy mo nga, andyan yun eh. Sige, verse 23. 26 na ba yan? Bakit? Bakit 26 yan? Sabi ko, tuloy niyo yung kwento. Verse 22. Sorry 22. Sorry po Wala sa outline eh. Sige, kwento ko na nga lang. So, ibig sabihin, nakatwiran pa sila. Nakatwiran sila eh. Nagpagaling po kami, Panginoon. Ang aming pinapatungan ng kamay ay gumaling sa pangalan mo. Nangaral po kami. Sabi. Nagpaawit po kami. Tumugtog po ako ng drums. Tumugtog po ako ng mga instrumento. Wala sakit eh. Sabi niya, hindi ko kayo nakikilala.
Kaya sabi ni Paul, sabi niya, dumalaki siya sa Panginoon. Ano yung dalangin ni Paul? Sabi niya, dalangin ni Paul, baka pagkatapos kong mangaral, ako naman yung itakwil. Sila yung may personal interest. Amen? Sila yung mga tao na ginagawa lang na para sa kaluluhati ng kanilang mga sarili. Na ginagawa na mayroon silang motibo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Mga mapaggawa ng atampalasanan. Sakit, Pero sa taga CGCF, JTJ, walang ganon dito. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi ang mga taga CGCF, JTJ, ay true disciple, marunong makinig, marunong sumunod. Amen! Siya isang taong matalino na tayo ng bahay sa presentasyon ng ay bato. Kaya hindi po tayo hangal. Ang mga believer po, na ipinoproklama lang po nila yung kanilang pananampalataya. Pero hindi sumusunod, ay hindi mga totoong disciple. Amen? Katulad ng mga religyoso, hindi sila totoong disciples. Kasi nakikita naman natin yung mga ginagawa. Doon pala sa pangangatwiran, halimbawa, ano ba yan? Kung totoo tayong disciples, sige, taas po kami ng mga totoong disciples. Ayaw na magtaas ng kamay, parang ayaw na nila maging disciple kasi mabigat siguro yung susunod na sasabihin ni natin, nagpataas. Sige, pakibaba nyo na po. Ang totoong disciples, sinabi ng Biblia, love your enemy. Amen? Inutos ng Lord yan. True disciple ka ba? Kaya mong mahalin ng kaaway? Para may sumagot na. Hindi ko malaman kung amen o. Amen po ba? Ang true disciple, ang true believer, kaya niyang mahalin ang kaaway. Amen! Biblical po tayo, biblicis po tayo. Kapag hindi po natin nagawa yan, manalangin po tayo sa Panginoon. Sorry po, medyo malilate po tayo ng tapos. May nag-announce po tayo ng konti, Tingnan niyo po yung hindi talaga disipulo. Ito naghahangat na, grabe yung desire na. Sa Luke chapter 18, verse 18 to 23, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. Pinuno po ng bayan yan. Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Tayo po, may buhay na walang hanggan na tayo, ha? Amen. Tinanggap na natin siya. Ito, wala pa siyang buhay. Tinanong niya. Pero itong tao to, sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sagot ng lalaki. Sagot ng lalaki, sa verse 21, sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula sa pagkabata. Ganyan tayo Kaya tayo mananampalataya. Ginagawa ko na lahat. Pagod na ako. Ano pa ba ang gusto ni Mami at Daddy? Bakit parang hindi niya ma-appreciate ang aking mga ginagawa? Ganyan tayo. Nagre-reklamo tayo hindi mo naman alam, nagtuturo pala si Mami at Daddy. Kaya ka pala sinasabihan dahil gusto niya mag-grow ka, mag-increase ka pa. Puro reklamo. Amen? Ganun tayo minsan. Sabi niya, ito. Ginawa ko naman na lahat Tinupad ko na lahat yan. Wala pa sa akin pagkabata. Si Lord, grabe si Lord Diyos yun Pagkarinig dito ay sinabi ni Jesus. Sabi niya, isang bagay pa ang kulang sa'yo. Ano kaya yung isang bagay din? Tinupad na niya lahat yung utos Ano kaya yun? Sabi niya, huwag niyo naman po gawin literal to Baka ibenta niyo lahat yung ari-arian. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilihan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos sa bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ng lalaki.
nang marinig yon sapagkat siya'y napakinggan. Sa bagay lang ang gustong sabihin ng Lord dito. Anak, alam mo ba mga kayamanan na yan? Galing sa akin yan. Anak, kaya mo bang ibigay ang buhay mo ng buong buo sa Diyos? Anak, yung oras mo. Anak, yung isip mo. Anak, yung puso mo. Anak, yung kaluluwa mo. Anak, yung mga kapitbahay mo. Anak, yung mga mahal mo sa buhay. Anong ginawa mo doon? Pupunta ka nga ng church, di mo man lang binabahagi na ng salita ng Diyos ang mga mahal mo sa buhay. Kaya isang bagay pa. Gawin mo muna, gawin mo yun. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Amen, hindi natin kailangan ibenta yung ating mga ari-arian. Ibenta natin sa Lord ang ating buhay. Ibigay natin sa Lord ang ating buhay ng buong buo. Huwag lang yung gusto nating gawin para sa Kanya. Kundi gawin natin yung ayaw nating gawin ng ating sarili. Na kapag sinabi ni Lord, balik tayo sa love your enemy. Kaya mo bang bigyan ng masarap na bulalo? Yung kaaway mo? Hello? Ano? Hirap, ano? Kaya mo bang ibigay yung kanang pisngi mo? Pati kaliwa? Amen? Kaya bang ibigay yung pag-unawa mo para ma-born again yung kapitbahay mo? Sa bagay lang, nak. Sabi niya, sa bagay pa. Hello? Naintindihan po natin yung mensahe ng Panginoon. Bigay na natin. Bumigay na tayo. Yung isang pinakamahalaga ang pinagagawa ni Jesus. Yung sumunod tayo sa Kanya ng buong buo. Amen? Walang question. Walang reklamo. Kasi ito na lang kasi ito na lang kasi yung oras ko kasi ano kasi malayo. Kasi mainit. Hello? Kasi nandun yung kaaway ko. Hello? Kasi wala yung crush ko. Hello? Anak, pwede ba? Lahat na yan, alisin mo yan. Tingin ka lang sa akin. Paki-plus nga yung kinanta natin kanina, yung my eyes set on you. Pakilagay. Gusto ko lang balikan yon. Ako naiyak dun Alam niyo, hindi tayo magtatagumpay kung hindi natin iseset yung ating mata sa Kanya. Pakilagay na. Sige, pasensya na Sige po, pakilagay.